Una sa lahat, magandang umaga. Sinabi ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Ang tanong, iintindihin ba natin itong dukha na literal? Kasi sinabi din ni Jesus, aba, ninyong mayayaman ngayon sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Iintindihin ba natin ang pagkagamit ng mayayaman sa literal na taong mayaman? The answer is no. Hindi po literal. Kasi paano naman yung mga mayayaman na nagsusumikap na maging mabuting tao? Ako, marami akong kakilala, mga mayayaman, pero napaka taos-puso kung tumulong, nagsusumikap maging mabuting tao, nagbibigay, anonymous, hindi hambog, humble. So hindi literal na dukha o mayaman. So anong ibig sabihin ng pagkagamit ni Jesus nitong dukha or poverty, kahirapan? Anong mensahe, anong interpretation nito? Na siyang magbibigay sa atin ng blessing. Di ba sabi, blessed are you. Pagpalain tayo. So ano itong poverty o kahirapan na magbibigay sa atin ng pagpapala? Sige, upang maintindihan ninyo, gagamit ako ng analogy. Alam niyo ba, may tradisyon ang simbahan natin na bago magmisa, bago magsimba, anong gagawin? Mga uncle at auntie, nanay, tatay, fasting. Hala, naalala niyo pa ba yan? Hanggang ngayon, we are actually called na bago kayo magsimba, dapat mag-fasting, hindi kakain. Siguro ang mga bagong generations, hindi na to alam. Kasi unti-unti nang nawawala, humihina na itong tradisyon na to. Siguro ang mga baguhan, sasabihin, hala, meron palang ganun. O kaya ang mga nanay, tatay, nakalimot na. Noong unang panahon, anong Tagalog ng fasting? Pag-aayuno. Alam niyo ba, noong unang panahon, ang pag-aayuno, overnight, parang pupunta ka ng laboratory test. Hindi ka kakain pagkatapos ng hapunan. Noon yun. Grabe yung gutom, ano? Except lang sa, sino ang exempted sa fasting? Mga senior citizens at yung mga may sakit na kailangang kumain kasi matatapang ang mga gamot. Nag-evolve. Naging ilang oras na lang? 1 oras na lang. Hanggang naging, ano ngayon? 30 minutes. Nagawa ba natin yan? Di ba kayo kumain 30 minutes ago? Fasting. Now, ano ang intensyon? Ba't tayo nag-aayuno or nag-fast? Upang magutom tayo. Physical hunger will lead us to spiritual hunger na we will realize later na, Lord, alam mo ba, andito ako sa misa, nagugutom ako, wala akong kain kasi nag-ayuno ako.
Pero Lord, ngayon ko na-realize na ikaw lang talaga ang makapagbibigay ng kabusugan. Ikaw lang talaga, Lord, ang makapagbibigay ng fulfillment sa buhay ko. Ikaw lang ang makapagpapabusog. Naranasan ko yan doon sa amin sa katedral sa Dipolog, kasi I am from the Diocese of Dipolog sa Zamboanga del Norte, no? Nag-aaral ako ngayon sa Loyola sa Ateneo. One time, nagmisa ako, gutom na gutom ako, as in physically, literally gutom na gutom. Kaya habang nagmimisa ako, excited na ako, ninanais ko na mag-communion kasi at least makakain ako ng wafer, ang katawan ni Kristo. I was already longing, Lord, sana communion na. Gutom na ako, Lord. And later I realized, kaya pala merong fasting para ang mga tao, pag nagsisimba, magugutom kayo sa Diyos. Nanaisin niyo ang Diyos. Lord, ikaw lang talaga ang makapagpapabusog, Lord. And that is the reason why Jesus said, "Blessed are the poor in spirit." Mapalad ang mga dukha. Yan ang kahulugan ng dukha na ibig sabihin ni Jesus. Makinig po, when we depend on God 100%, like a poor person who has nothing, no money, no material things, but only God who is His everything. Amen? Kaya, dito natin maintindihan. Sige, magtatanong ako kasi taga Luzon kayo eh. Alam nyo ang sagot. Ano ang debosyon sa Pilipinas na milyon-milyon ang dumadalo? Puong Nazareno. At ni-research ko yan. At doon kinilabutan ako at talagang I was moved kasi sabi kanina nung layman, 27 million daw. Totoo ba yun? Marami, di ba? Grabe, milyon-milyon. At when I researched it, 98% sa dumadalo sa piyesta ng Quiapo, mga mahihirap, mga dukha. Literal na dukha. Bakit kaya? Anong analysis ninyo? Bakit dukha ang dumadalo sa piyesta ng Quiapo? Kasi, example, ako, pupunta ako doon, isa akong mahirap, pupunta ako doon at pagkakita ko sa imahe ng Poong Nazareno, anong itsura ng Poong Nazareno? Nakaluhod, may sugat sa mukha, katawan, may tinik, may dugo, malungkot yung mukha, pasan ang krus, suffering Messiah, kumbaga. Ako'y pupunta doon, tutulo yung luha ko. At sasabihin ko, Lord, andito ako ngayon, Lord, kasi para maramdaman ko na hindi ako nag-iisa sa pagdurusa ko. Lord, pasan ko ang krus ko, ang kahirapan. Pasan mo rin ang krus. Kaya hindi ako nag-iisa kasi sinabayan mo ako sa pagpasan ko ng krus ko. Lord, galing ako sa bahay. Hindi nga matawag na bahay kasi squatter, Lord. Iniwan ko yung asawa ko at mga anak, walang perang iniwan, Lord, kasi walang-wala ako, Lord. Kasi napakahirap namin. Kaya andito ako, Lord, para iparamdam sa iyo, Lord. Tulungan mo ako. Na sana huwag akong susuko sa buhay. Kasi ikaw lang, Lord, ang meron. Ikaw lang ang nasa puso at buhay namin. Kasi walang-wala kami, Lord, eh. Walang pera, walang material na gamit. Ikaw lang, Lord, kaya andito ako. Pag wala ka, hindi ako mabubuhay. Pag wala ka, hindi kami makasurvive, Lord, sa pamilya ko. Naintindihan niyo? Naintindihan natin? That is the kind of poverty that Jesus wants us to live on. Yan ang kahirapan, ang sinasabi na sa Ebanghelyo, poor in spirit. Na iparamdam natin sa Diyos na, Lord,
kahit mayaman kayo o kahit mahirap, iparamdam natin, Lord, kahit mayaman ako, may pera, matalino ako, Lord, may posisyon, may natapos, o mahirap man ako, hindi pa rin ako makapagpatuloy sa buhay kung wala ka. I am nothing without you, Lord. I cannot survive without you. You are my everything, Lord. I am a child and you are my parent. I am depending on you 100%, Lord. Please help me. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Amen. Amen? Yan dapat. Kaya, operator ng salmo, pwede i-flash yung salmo. Pwede i-flash yung salmo. Tatapusin natin itong homily. Tamang-tama, yun ang mensahe ng salmo. Ano nga yung salmo? Yan. Pwede sabay-sabay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Anong tuwina? Every time. All the time. When we umaasa sa Diyos, mapalad tayo. Congratulations. So let God feel that you and I depend on Him 100%. That without God, we are nothing. Huwag tayong hambog